Good day mga idol! Kumusta na? Kumusta ang ECQ? Boring? Boring? Oo nga, puro Netflix na lang eh. Nagsarap pa yung ABS-CBN, grabe. Paano na lang si Cardo? Hindi na nag-ending. Anyway mga idol, welcome to my channel, Angelo Biker Dude. Madami kasi yung nababasang comment na sinasabi, Idol, paano ba magpalakas para sa newbie? Pagbigyan naman natin sila kasi para mas maraming lumakas, di ba? Mas maraming malakas, mas maraming karerista, mas maraming karera at mas enjoy ang cycling life natin kasi mas maraming magiging kaibigan. Di ba mga idol? So yun. Paano daw magpalakas? Mahirap sagutin niya ng maiksi kasi maraming factors para lumakas yung isang tao, di ba? Mga idol, hindi lang siya basta ganun-ganun na lang na meron ka lang isang workout na gagawin, malakas na. Very complicated. Pero try natin pasimplihin. Bibigyan ko kayo ng program. Simple lang yung program, pero syempre kailangan masipag ka. Kasi medyo mahirap. Mahirap yung intervals, kailangan tuloy-tuloy yung ensayo, pero kung dedicated ka talagang lumakas, gagawin mo yun. Diba mga idol? Yung program na ibibigay ko sa inyo, ito yung ginagamit ko lately. Madali lang siyang sundin kasi simple lang naman yung mga workout na naka-prescribe. Sabi ko nga sa inyo, di ba kanina? Mahirap lang. Yung program natin, para sa isang linggo yon. Isang linggo, tapos uulitin mo ng 4 na beses. Ganun lang. Training program siya for 1 month. Hindi ito yung pang professional, hindi rin ito yung pang malakasan. Kasi syempre, iba na yung training ng mga yon. Magagaling yun eh. Lalakas nun, di ba? Para sa newbie. Di ba? Yun yung target natin, yung newbie. Pero, kung gusto nyo, sundin nyo rin yung mga medyo advanced na. Kasi ako, personally, sinusunod ko siya. Kasi naniniwala ako na tama naman yung program na yon. And hindi ko sa inyo i-share kung tingin ko na hindi tama. Di ba mga idol? So, umpisahan natin. Yung training program natin for newbies, magsisimula yan ng Monday, matatapos ng Sunday. Halo-halo yung intensity niyan. From short, hard intervals hanggang sa long rides. Kumpletoin natin. Isa-isahin natin. Pero, bago yan, kailangan muna nating intindihin kung ano yung sinasabi ko na intensities. Kasi sa training program na to, may iba-ibang level ng intensity. So kailangan nating tingnan yung RPE chart, Rate of Perceived Exertion Chart, RPE chart for short. Ay mga idol, ano ba yung RPE chart na yan? Ito, pa-flash ko sa screen. Ayan. Diyan na ba? Diyan na? Wala pa? So ayan, 1 to 10 yan, makikita nyo, 1 to 10. Kailangan nyo kabisaduhin yan. Or kahit hindi naman kabisaduhin, intindihin lang. Mostly, ang gagamitin natin dyan sa chart na yan ay yung 4, 5, 6, 7, and 8. Ano ba yun? Ano ba yung chart na to? Taga? Papakita ko sa inyo, ano ba yung chart na yan? Ano ba yung pinapakita ni Angelo na yan na chart? Ito yung pakiramdam mo kapag ginagawa mo yung tamang intensity. Yung chart na yan, 1 to 10. Yung 1 yung pinakamadali, yung 10 yung pinakamahirap na intensity. Naka-describe din sa chart na yan kung ano yung pakiramdam habang ginagawa mo yung intensity na yon. For example, 1, para kang nakaupo lang sa sopa. Halos walang intensity. Siguro nakatambay ka, no? Nakatambay ka, nakaupo ka sa bike, parang ganon. 1, 2, 3, yan yung recovery pace. Tapos yan namang number 10, yan naman yung sprint effort na kaya mo lang i-maintain ng 10 to 15 seconds. So yun yung 10. So ganun yung paggamit ng chart na yan. Mamaya, habang sinasabi ko sa inyo yung workout, sasabihin ko rin yung required intensity dun sa RPE chart na yan. Okay? So punta tayo dun sa program natin. Umpisahan natin yung ating program ng Monday. Monday, ang kailangan yung gawin ay magpahinga. Magpahinga mga idol. Bakit magpahinga? Kasi ang assumption dyan, Sunday is long ride. Mamaya, i-describe ko sa inyo yung Sunday. So, yun yung unang workout. Walang workout sa Monday. Paano naman yung Tuesday? Yan, mag-umpisa na tayo ng interval mga idol. Tuesday,
Yan yung araw ng interval. Yan yung pinakamahirap sa lahat mga idol. Bale, ang gagawin natin dyan ay 3 by 3 by 5. Ano ba yung ibig sabihin nun? 3 by 3 by 5. 3 by 3 by 5, yan yung VO2 max intervals. Ibig sabihin, 3 minutes on, 3 minutes off, 5 repetitions. Pag sinabing on, yan yung part na nag-exert ka ng effort. Pagka sinabing off, yan yung recovery. Okay? So 3 by 3, 3 minutes kang papadyak ng intensity 7 and then 3 minutes kang magre-recover na padyak mo lang 3 sa RPE scale natin. Tapos times 5. Paano gawin yan? Paano i-execute yung 3 by 3 by 7? Simple lang. Manap ka ng lugar na konti ang sasakyan. Mas mainam kung ahon. Gagawin mo, papunta dun sa lugar na yon. Ano ka lang, RPE 3. Pwedeng 4 na konti, pero more on 3. Pagdating doon, gawin mo yung interval dun sa ahon. Pwede rin sa patag. Tandaan mo lang kung saan ka magsisimula. Pagdating dun sa may starting point mo, kargahan mo na, ikarga mo yung RPE 7. Gawin mo siya for 3 minutes dun sa ahon. Tapos, pagdating mo dun sa may 3-minute point, tandaan mo yung kung saan ka nag-finish. During the recovery, baba ka. U-turn ka na, baba ka dun sa baba, 3 minutes recovery. So kailangan buuin mo yung recovery. Di naman tayo nagfo-focus sa gaano mo kabilis matapos yung yung isang buong set eh. Ang focus natin, quality nung interval na portion. So hanggang 5. Kailangan, doon sa pangalawang interval, kung saan ka nagsimula, doon mo ulit umpisahan yung umpisa ng 3 minutes mo. And then, dapat matapos ka rin kung saan ka natapos nung unang interval. So, ibig sabihin nun, naulit mo yung same intensity. So, very good yon. Kapag tinapos ka, ibig sabihin, hindi mo nagawa yung tamang intensity kasi hindi mo naabot yung dati mong pinagtapusan nung unang interval. So, pagka ganun nang nangyari, medyo bawasan mo ng konti yung yung intensity nung unang ride, nung unang interval. And then, ulitin mo lang siya hanggang 5 beses. Tapos, pagkatapos nun, umuwi ka na. Recovery. 1 to 4 lang yung 1 to 4 lang yung padyak. RPE 1 to 4. Okay? So, yun lang. Kailangan lang magawa mo yung VO2 max interval. Medyo mahirap yan sa simula kasi newbie nga di ba? Medyo mahirap. Pero pagtiyagaan mo lang kasi yan yung magpapalakas sa'yo. Isa yan sa mga magpapalakas sa'yo, yung interval na yan. So, ano ba yung purpose ng 3x3 by 5? Ang purpose niyan ay palakasin yung puso mo para kada pump niya, mas maraming dugo na pumupunta sa sa mga muscles. So, isa yan. Pangalawa, pinaparami niyan yung dugo, yung plasma volume. So, ibig sabihin nun, mas maraming dugo na matatransport sa muscle mo. Bago nga pala ang lahat, subscribe naman kayo. Comment kayo mamaya pag-aari ng kung may tanong kayo. Tapos, like nyo na rin yung video. Ha? Mga idol? Thank you ha. Okay, tuloy tayo. Yung sprint, wag muna natin pag-usapan mga idol ha. Kasi, specialized topic yan, yung sprinting. Pati yung forma mo sa pagbabike. So, wag muna natin pag-usapan yun. Next, pangalawang araw, Wednesday na. Laspag ka na, Wednesday pa lang. Meron ka pang Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. For Wednesday, ang workout mo ay 2x20. 2x20, ang intensity niya ay borderline ng 5 and 6. So, ganun lang ulit. Hanap ka ng lugar. Pwedeng patag, pwedeng ahon. Nasa iyo na yan. Pero sa akin, yung 20 minutes kasi mahaba ito. Mas gusto ko dito patag. Mag time trial ka for 20 minutes. Tapos, markahan mo ulit yung starting point mo at markahan mo yung end point. Tapos, pahinga ka ng 5 minutes. And mag U-turn ka kung patag mag U-turn ka. Tapos kung saan ka natapos last time, dun mo simulan. Dapat matapos ka kung saan ka naman nag-start nung first interval mo. So 20 minutes papunta, 20 minutes pabalik, time trial. So ano ba yung ini-improve natin dito sa 2x20 na to? Ini-improve natin dito yung TS mga idol, yung tiis nyo. Kunyari nag-breakaway ka, kung alam mo yung sarili mo at na-practice mo tong time trial na 20 minutes na 2 beses, at least meron kang fighting chance. So, yun yung pinapractice natin sa 2x20.
Okay mga idol. Is next naman ay Thursday. Ano naman ang gagawin sa Thursday? Thursday ay gawin mo yung 1 hour time trial. Pero ano siya, lower intensity dun sa may 2x20. So kanina ay nasa 5 or 6, ito ay nasa 4 or 5. So ano yung pinapractice natin dito? Endurance mga idol. Endurance. Na kaya mong tumagal ng karera na 1 oras. Diba mga idol? Yan yung pinapractice natin dyan. Eventually, pag lumakas ka ng lumakas, pwede na yung time trial na 90 minutes, diba? Unti-unti, 100 minutes, 120 minutes. Pero dahil nga ang assumption natin ay newbie ka, 1 hour lang. Diba mga idol? Yun lang muna. Okay. So, tapos na yung yung Thursday. Alam nyo na rin kung bakit ginagawa yan, no? Friday. Ito na ang pinakamahirap, recovery day. Pahinga ka naman, diba? Wag puro padyak, ma-overtrain ka. Basta yan lang muna kasi nga newbie. Baka ma-overtrain kayo. So Friday recovery. Punta lang sa tambayan or ikot ka lang dun sa normal na loop mo. Enjoyin mo lang yung paligid kasi dun sa may VO2 max di mo na enjoy, diba? Yung paligid. Sa may 2x20 hindi mo na enjoy kasi focus ka sa pagpedal, diba? Duling-duling ka pa dun. Doon naman sa 1 hour na time trial, ganun din. Diba? Hindi mo ma-enjoy yung paligid. Friday, enjoy mo naman. Kahit mag-riding ka kahit mga 1 hour nasa zone 3 or RPE 3. So bakit? Bakit ba kailangan mag-riding pa? Di matulog na lang, diba? Pwede naman. Pwede ka namang magpahinga na lang sa bahay. Pero yung kasing pag nag-riding ka ng RPE 3, parang tumadalo yung dugo mo dun sa muscle. Nare-refresh siya, natatanggal yung lactic acid na namumuo doon sa muscle, diba? Nafa-flush ang tawag doon, nafa-flush. So, ako naman naniniwala ako doon, tsaka time yon para makipagbidahan sa mga kabike mo, diba? Chika-chika, chismisan. Chismisan ng konti. So yun yung Friday, pahinga ka lang or recovery ride. Saturday, pag Saturday ba meron kayong 20-20 race? Kung meron, sali ka dun. Huwag lang yung mahaba, yung maigsi lang. Sa intensity, sali ka dun. Kung wala, 2x20 ulit. Yun talaga, 2x20 ulit. Medyo pasakit, pero sa ikalalakas mo naman yan, gusto mong lumakas. Hingi ka nga ng training program, di ba? Di ba? So, 2x20 ulit, alam mo na gagawin. Sunday, hanap ka ng long ride. Mag-aya ka sa mga tropa mo, diba? Yung at least mga 4 hours, 3 hours, 4 hours. Ganda kung 6. Yun, okay na yun. Punta kayo sa bundok, punta kayo sa trail, punta kayo sa Baguio. Kung taga Baguio ka, pwede pumunta Baguio. Bugarin, kung taga Manila ka, Bugarin, Tagaytay. Yan, long ride. Half day, gusto mo whole day, basta hindi ka papaluin ng nanay mo, okay lang yan. Or hindi ka papaluin ng girlfriend mo, okay lang yan. Long ride. Yung intensity, hala ka na doon, diba? Kung ano feeling mo, kung feeling mo malakas, katahan mo yung mga kasama mo, diba? Kung feeling mo mahina, doon ka lang sa likod, tutok-tutok ka lang. Laspag diba? Laspag ka doon sa buong week Pero kung hindi ka na laspag, yan na yung dyan mo na ubusin yung natitira mong energy, diba mga idol? So, yun na, Sunday long ride and then Monday recovery. Ulitin mo lang yan for 4 weeks. Paano natin malalaman nga pala kung nag-improve ka? Ganito, bago ka magsimula ng program, humanap ka muna ng gusto mo ahon, or gusto mo patag na 1 hour na time trial course. Bago ka magsimula ng program, mag-time trial ka dun. Markahan mo kung saan ka nagsimula, markahan mo rin saan ka natapos, ano yung naging average speed mo, ano yung kung may heart rate ka, ano yung naging heart rate mo during that ride, para alam mo kung nag-improve ka talaga after 4 weeks. Kasi at the end of the 4th week, kunyari yung last week na nag-long ride ka na ng Sunday, pahinga ka ng Monday, Tuesday, time trial ka, same loop, time trial, 1 hour. Tingnan mo kung nag-improve ka o hindi. Okay mga idol, yun lang. Tapos comment nyo dito kung nag-improve ka o hindi. Kung ilan yung minuto, segundo na improve mo o bumagal ka pa. Gusto kong malaman kasi nung ginagawa ko yan, nag-i-improve ako as a newbie noon, nung ginagawa ko yan, nag-i-improve ako. Ewan ko sa inyo, meron talagang mga tao na talented
kahit konti lang yung ensayo, putya, ang lakas talaga kaagad nila. Kunyari, isang buwan lang nag-ensayo, tapos pagsakay sa bike, pag kinarera yung mga veteran, talo yung mga veteran, tapos isang buwan ensayo lang. Meron naman, isang taon na nag-ensayo, hindi man lang tumulin. Okay, wala na tayong magagawa doon. Kasi talent yung, minsan talent din talaga yung bike eh. No? May mga taong extreme na ganun, yung napakalakas kahit konting ensayo, at yung kahit anong ensayo ayaw lumakas. Wala na tayong magagawa dyan mga idol. Yan na yung binigay sa atin ni Lord. Huwag kayong mag-alala kasi karamihan naman ng tao nasa gitna, nasa average. Hindi siya sobrang lakas, hindi siya sobrang hina, normally nasa gitna. So huwag kayong mag-alala doon mga idol. So yun lang mga idol, try nyo, ha? Comment nyo dito kung ano yung naging improvement ninyo. Tapos pag may tanong kayo, comment nyo lang dito kasi binabasa ko naman yung mga comment ninyo and nagre-reply naman ako. Pero kung may tanong kayo, kunyari napakarami nyo ng tanong, gagawa ako ng follow-up video regarding sa mga tanong ninyo, sasagutin ko. Okay ba? Okay? Malapit nang matapos yung ating ECQ. So hopefully, pag natapos na GCQ naman, payagan naman tayong magbike. Ewan ko eh, hindi pa ako sure. Pinayagan na ba tayong magbike? Alam ko pwede, wag lang dikit-dikit. O, di ba? Pwedeng individual yacht. Ewan ko, hindi ko sigurado talaga. Paki-comment nga mga idol kung papayagan tayo o hindi. Kasi ako personally hindi ko pa alam eh. Kung papayagan tayong magbike. So hanggang dito na lang muna mga idol. Hanggang sa muli. Peace!